at pagsapit mo sa kanan, nakita ang anong parang di mo magabi. At sa sariling akala mo ay kaya, hawak mo't gabay ang iyong salita. Subalit sa pasalit, kaibigan, susuko ka. Hinabulong talatay na tanda. Ang sagot ay di sapat, guarantee. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Ang sagot ay di sapat, nariyang siya. Huwag nang magtanong pa, bakit nga ba? Lamok na ang iyong hahanapag ang damdamin, tanong kanyang layunin. May luham ang tagumpay ay kakampi. Sagot ay di sapat, nariyantihan sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Sagot ay di sapat, nariyan siya. Sagot ay di sapat, nariyan siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating papagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Nasa bahagi na po tayo ng pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon at bago ko po tawagin si Bishop Mel, tinatawagan ko si Sister Laila upang magbukas ng panalangin. Sister Laila, naka-on ka na? Oo, magandang gabi ho. Amen. Na Marina. Maaring magbukas ka ng panalangin bago natin tawagin si Bishop Mel. Opo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po kayo. Butihin Diyos, Ama ng lahat na may likha ng sansinukob. Panginoon, Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli niyo po kaming dinala at pinagtipon-tipon sa prayer line na ito. Basbasan niyo po ang gabing ito. Basbasan niyo po
si Bishop Mel na siyang magbabahagi ng inyong mga salita sa amin, Panginoon. Basbasan mo po ang lahat ng nakikinig. Pakalinisin niyo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at nawa po ay maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng inyong mga banal na katuruan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ni Jesus na inyong anak, kasama po ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bishop Mel? Hallelujah. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang iyong lingkod na si Bishop Mel. Ang pamagat ng ating pag-aaralan o ang mensahe ngayong gabi ay kung ikaw ay may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ikaw ay may pag-asa. Kung ikaw ay may pag-asa, ang iyong buhay ay mahalaga. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Ulitin ko po, kung ikaw ay may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ikaw ay may pag-asa. Kung ikaw ay may pag-asa, ang iyong buhay ay mahalaga. Magsisimula po tayo ng ating dalangin bago tayo mag-aral sa bahagi ng leksyon sa gabing ito. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, dakila ka ngang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan na pinagkalooban mo kami minsang pangmuli ngayong gabi ng pagkakataon na mabigyan ka namin ng papuri, pagsamba at mga panalangin. Panginoon, sa gabing ito, dalangin ko po na ibubuhos mo minsang pangmuli ang iyong mahal na espiritu sa lahat ng kaluluwa na inipon mo sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng prayer line na ito, na ikaw nga ang nagtatag. Aming Ama, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, hinihiling ko po o hinihiling namin na katatagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa na narito sa iyong harapan. Alam po namin na sa iyo lang manggagaling ang lunas, ang kaligtasan, ang ilaw, ang landas, ang lakas, at ikaw po ang aming kanlungan, ikaw po ang kagalingan, at ikaw po ang aming buhay. Kaya nga ngayong gabi, Panginoon, igawad mo ang iyong kaluluwatian ng iyong mahal na espiritu upang makapasok ang bawat isa sa amin sa iyong mahal na presensya ngayong gabi. Panginoon, patuloy ka naming pupurihin, sasambahin, at Lord, luluwalatiin, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang text po natin o ang pag-aaralan po natin magsusimula sa aklat ng Juan, Kapitulo 13, aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, at ang aklat na uli ng Juan, Kapitulo 15. Ang pamagat natin minsang pangmuli ay kung ikaw ay may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ikaw ay may pag-asa, at kung ikaw ay may pag-asa, ang iyong buhay ay mahalaga. Sa Juan, Kapitulo 13, versikulo 34. The book of John, chapter 13, verse 34. Sa Tagalog, sabi dito, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, dapat din kayong mag-ibigan. You know, mayroong isang lalaki na sumulat sa kanyang liniligawan. Sabi dito, mahal ko, ang pag-ibig ko sa iyo ay higit sa lahat ng bagay sa buong mundo. Lalanguyin ko ang dagat at aakyatin ko ang bundok kung kakailanganin. Makita at makapiling lamang kita. Hindi ako maaring mabuhay nang malayo sa iyo, ang iyong nagmamahal. Ngunit may idinagdag siya na pahabol sa kanyang sulat. Sabi dito,
Dadalaw ako sa iyo sa darating na linggo pag hindi umulan, pag hindi bumagyo, o may baha. Ano nga ba ang tunay na pag-ibig? Isang magandang salita, ngunit iba't iba ang kahulugan para sa iba't ibang tao, gaya nitong binatang ito na lumiligaw sa kanyang sinisinta. Para sa isang kabataan, yan ang kanyang nararamdaman pag may nakilalang binata o dalagang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Para sa isang bata naman, yan ang kanyang sinabi tungkol sa kanyang aso o kaya alagang pusa o laruan. Kaya nga may mga tao namang napagkakamali ang pag-ibig ang pagnanasa ng laman, gaya ng pangangalunya o adultery. Kaya nga ang pag-ibig, matamis na pakinggan at bigkasin gaya ng binatang ito. Ngunit ano bang talagang ibig sabihin ng pag-ibig? Sa Bagong Tipan, New Testament, ay may dalawang salitang kapwa isinalin sa salitang pag-ibig. Ang una ay philia, na may kinalaman sa damdamin. Ito ang ginagamit pag ang tinutukoy ay pagsasamahan ng magkaibigan, o kaya mag-asawa, o kaya magkasintahan, o damdamin ng isang ama o ina para sa kanyang anak. At ng mga anak para sa magulang, ito'y nagpapahiwatig ng init ng damdamin ng isang nagmamahal. May pangalawang salita na madalas na ginagamit sa Bagong Tipan o New Testament, ang salitang agape, na ang tinutukoy ay ang pagmamahal ng Diyos sa tao at pagmamahal ng tao sa Diyos, agape. Kung paanong ang philia ay may kinalaman sa damdamin, ang agape naman ay may kinalaman sa pag-iisip, spiritual. Marahil makapagbibigay ng liwanag ang sumusunod na halimbawa ngayong gabi na nangyari maraming taon na ang nakalipas sa katangian ng dalawang salitang ito, philia at saka agape. Sa Book of Luke, chapter 6, verse 27, o Lucas, kapitulo 6, versikulo 27, sabi dito, wika ni Jesus, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, dapat din kayong mag-ibigan. Ibigin ninyo ang iyong mga kaaway. Sinulat naman ni Pablo sa Epeso, 5 at versikulo 25. Ephesians chapter 5 verse 25. Sabi dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, hindi ang asawa ng iba. Mag-ibigan, mag-inibig at ibigin. Agape ang salitang ginamit na orihinal dito. Hindi mahirap maging malapit ang ating damdamin sa ating asawa o kabiyak o kasambahay. Ngunit paano ang ating mga kaaway? Ano ang gagawin mo sa iyong mga kaaway? Kaya sa banal na salita, may sinabi dito. Yan ang dahilan kung bakit agape ang salitang ginamit ni Jesus, sapagkat ang tinutukoy ng salitang ito ay ang walang pasubaling pagpapasya at pagtatalaga ng sarili upang tugunin ang pangangailangan ng kapwa. Ito ang agape na pag-ibig. Iyon man ay mga hulugan ng pagsasakripisyo ng sarili. Ang agape ay pagsasakripisyo ng sarili. Kabilang ang sariling damdamin at kagustuhan. Kaya nga't bagaman ang
iniuudyok ng iyong damdamin ay ang maghiganti sa kaaway, ngunit sinabi niyang Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Kung ipasya ninyong ang iganti ay kabutihan sa iyong kaaway, malayo man ang iyong damdamin, iyon ay agape o pag-ibig galing sa Diyos. Ganyan ang uri ng pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa prayer line na ito. Kaya't bawat isang sumusunod sa Kanya ay dapat magpakita ng ganitong uri ng pag-ibig, agape. Ipasyang gumanti ng mabuti kahit na sila ay yung kaaway. Sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 17, versikulo 7, o Jeremiah chapter 17, verse 7. Kaya nga kung may agape na pag-ibig ka, ikaw ay may pag-asa. Sabi dito, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Kaya nga sa bawat dalawang batang ito ay census, tawag nito census. Sa bawat dalawang batang ipinanganak sa Asia, isa ang namamatay bago mag-5 taong gulang. Araw-araw naman, 10,000 ang namamatay sa gutom sa sanlibutan. At sa maraming bansa sa Africa, marami ang nagtatanong kung may nalalabing pag-asa para sa kinabukasan. Isang bantog na manunulat, ang pangalan niya ay Rudyard Kipling. Ewan ko kung kilala niyo siya, ngunit siya ay bantog na manunulat. Siya ay nagtanong, pagkatapos iguhit ang huling larawan ng sanlibutan, iyong kaya'y magiging isang larawan ng kawalang pag-asa? Ang ibig sabihin nito, marami ang namamatay sa gutom sa sanlibutan. Sila ba ay may pag-asa? Marami ang namamatay na mga bata bago mag-5 taong gulang. Sila ba ay may pag-asa? Kaya ang tanong, kung may agape ka na pag-ibig, ikaw ay may pag-asa. Kaya nga, wika ng isang matandang kasabihan, sabi dito, habang may buhay ay may pag-asa. Habang may pag-ibig, ikaw ay may pag-asa. Hindi ganoong naiiba ang wika sa Biblia. Gaya nga, sabi dito, habang nabubuhay ang tao ay di dapat siyang mawalan ng pag-asa dahil siya ay may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Gayon din ba tayo? Tayo ba ay may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa kapwa? Ngunit ayon din sa Biblia, ang pag-asa ay maaari lamang matagpuan sa Diyos. Dahil nga sabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 15, versikulo 13. Romans chapter 15, verse 13. Sabi dito, Diyos ng pag-asa. Siya ay Diyos ng pag-asa. Wika pa rin niya sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 11. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Sabi niya, kung para sa buhay na ito, lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng tao ay tayo ay pinakakawawa. Kaya nga sabi, bakit sinabi niya yon? Sapagkat ang buhay sa mundo, dito sa mundo na ating tinitirahan, ay walang anumang maipagkakalob sa pag-asa. Ang mundo ay hindi ka mabibigyan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kawalang pag-asa, ang nakita ni Apostol Pablo ay isang
isang pag-asang nagmumula sa luklukan o trono ng Diyos na nagbibigay ng liwanag sa lahat ng buhay dito sa mundo. Kaya nga kung ikaw ay may agape na pag-ibig, ikaw ay may pag-asa. Bakit may pag-asa ang isang anak ng Diyos? Ito ang tanong. May dalawang dahilan. Bakit ba may pag-asa tayo dito sa prayer line? Una, may pag-ibig siya sa Diyos sapagkat siya'y naniniwalang may kapangyarihan ang Diyos na baguhin ang anumang nangyayari sa sanlibutan. Iyan ang dahilan kung ang isang taong tumatalikod sa pag-asa ay nagsasara ng pintuan sa Diyos. Kung ikaw ay walang pag-ibig sa Diyos, ikaw ay walang pag-asa at ikaw ay nagsasara ng pintuan sa Diyos. Kaya nga kahit ang Diyos ay walang magagawa para sa isang taong ganyan, ngunit iba ang anak ng Diyos. Iba ang mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos. Basahin ninyo ang buhay ng mga maraming kilalang Kristiyano tulad ni Corrie ten Boom. Ewan ko kung kilala nyo si Corrie ten Boom. Siya ay may pag-ibig sa Diyos, siya ay hindi nawalan ng pag-asa na siya ay ibinalanggo ng mga Aleman o German noong nakaraang digmaan, pandaigdig, at makikita ninyo ang pag-asang nakasalalay sa hindi nagbabagong mga pangako ng Diyos. Ang Diyos ay may pangako sa bawat isa na nilalang niya. Lalong-lalo na tayo dito sa Prayer Line Live. May pangako siya na tutuparin niya dahil siya ay nangako. Kaya nga ang pangalawa, na tayo ay magkaroon ng pag-asa dahil tayo ay may pag-ibig, ang isang Kristiyano ay may pag-asa sa magulong sanlibutan. Alam natin na tayo ay nasa magulong sanlibutan sapagkat para sa Kanya, ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat. Okay? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay mapag-ibig sa Diyos, ikaw ay may pag-asa, ang kamatayan na darating ay hindi katapusan ng lahat. Bakit sinabi dito sa Jeremiah? Ang kamatayan ay pintuan lamang tungo sa higit na maganda at maligayang buhay. Yan din ang dahilan kung bakit bawat oras ay maaaring gugulin at gamitin. Gamitin natin ang bawat sandali ng oras ng ating buhay dahil tayo ay may patutunguhan na mas maligaya at mas magandang buhay. Kundi para sa gantimpalang hindi lilipas, ito nga ang ating makakamtan sapagkat anumang ginagawa para kay Kristo, pakinggan po natin ito, anuman ang ginagawa mo para kay Kristo ay walang katapusan at gagantimpalaan ka sa darating na panahon. Tama ang propetang Jeremias ng kanyang sabihin sa Jeremiah Kapitulo 17, versikulo 7. Jeremiah chapter 17, verse 7. Sabi dito, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Ang taong may pag-ibig ay ang taong may pag-asa, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng pag-asa, wala nang iba pa. Hindi sa sanlibutan,
kundi sa Panginoon lamang ang ating pag-asa. Isang manunulat uli ang nagsabi, ang ibang tao ay walang nakikita kundi isang katapusang walang pag-asa. Ito ay sinasabi ng mga tao na walang pag-ibig sa Diyos at walang pag-ibig sa kapwa. Ngunit ang isang Kristiyano tulad natin dito sa Prayerland ay nagsasaya sa isang pag-asang walang katapusan. Iyan ang tunay na sikreto ng umiibig sa Diyos, sa kapwa, na siya ay may buhay na pag-asa. Kung ikaw ay may pag-ibig sa Diyos, ikaw nga ay may pag-asa, at kung ikaw ay may pag-asa, ang iyong buhay ay mahalaga sa harap ng Diyos. Punta po tayo sa aklat ng Juan o John, Kapitulo 15, versikulo 13. The book of John, chapter 15, verse 13. Tanong, alin ang higit na mahalaga? Ang buhay ng isang bata o ng isang matanda? Okay? Buhay ng isang nag-aaral na sa pamantasan o ang buhay ng isang matanda na magsasaka. Tunghayan po natin ang mga question na ito o pag-aaralan natin. Yan ang naging paksa ng isang pagtatalo o discussion sa China. Alin ba ang mahalaga, buhay ng bata o ang isang matanda? Buhay ng isang may mataas na pinag-aralan o buhay ng isang walang pinag-aralan na katulad ng magsasaka? Kaya nga nagkaroon ng isang pagtatalo sa China dahil sa problemang ito. Kaya nga ng isang araw, itong pulubing matanda na magsasaka ay nagkaroon ng aksidente. Itong batang may 25 taon ang gulang ay nag-aaral ng medisina. Ang tumulong sa matanda na nagkaroon ng aksidente. Kaya nga naligtas ang pulubing matandang magsasaka, ngunit naging katumbas ay ang kamatayan ng binatang nag-aaral sa pamantasan ng medisina. Ngayon, tanong, kaagad pinarangalan ng pamahalaan ang ginawa ng binata at tinawag na siya ay isang bayani dahil iniligtas niya ang matanda na nagkaroon ng aksidente. Ngunit nang malathala ang pangyayari sa isang pahayagan o periodiko sa China, nagsimula ang isang di inaasahan at mainit na pagtatalo. Sa loob ng 3 araw ay mahigit na 100 sulat ang tinanggap ng pamahalaan mula sa kabataang nagsasabing ang namatay ay hindi dapat ituring na isang bayani. Bakit? Maliwanag na ang damdamin ng marami ay laban sa ginawa ng binata. Para daw sa kanila, iyon ay isang kamangmangan. Hindi raw maaring itumbas ang kanyang buhay sa buhay ng isang taong wala nang gaanong maipagkaloob sa lipunan gaya ng matandang ito na magsasaka. Hindi sila pumanig dito. May buhay bang higit ang halaga kaysa iba? Ang tanong ay, ang isang buhay ba ay may halaga kaysa sa ibang buhay? Tama bang pahintulutang
mamatay ang isang tao, wala nang magagawa para sa kabutihan ng marami gaya ng matandang ito na magsasaka? Dapat bang mamatay siya dahil wala na siyang magagawang kabutihan dahil sa edad niya na matanda na siya at siya ay pulubing magsasaka? Kaya naging pasanin at intindihin ng kanilang pamilya at lipunan gaya ng matandang ito. Iba ang turo ng bawat isa na naniniwala sa ating Panginoon o iba ang turo ng Kristyanismo. Ano ang tinuturo sa Kristyanismo? Ang itinuturo sa Kristyanismo, ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Ang bawat kaluluwa ay pantay-pantay, walang isa na mahalaga as compared to sa iba. Kaya nga, matanda man o bata, may pinag-aralan man o wala, pulubi man o mayaman, o kahit isang nasa sinapunpunan pa lamang sa kanyang ina, ibig sabihin, still in the womb of her mother, wika ng ating Panginoong Hesus sa the book of John chapter 15 verse 13 o aklat ng Juan kapitulo 15 versikulo 13. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi lamang iyan ang kanyang itinuro, kundi iyan ang kanyang ginawa. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. At tayo nga ay mga kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Kung inyong tunay na pag-iisipan ngayong gabi, mahirap ipaliwanag kung bakit ipinagpalit ng ating Panginoon ang kanyang walang kasalanang buhay sa buhay ng mga makasalanan. Gaya natin, bago pa tayo nagkaroon ng salvation, walang ibang paliwanag kundi ang katotohanang mahalaga ang buhay ng bawat isang tao sa harapan ng Diyos. Kung ganyan ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay ng tao, sa buhay natin, dapat ding magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa buhay, matanda man, bata man, may pinag-aralan man o wala, pulubi man o mayaman, at kahit ang hindi pa ipinapanganak, Diyos ang lumalang ng buhay na mahalaga sa Kanya. At siya lamang ang may karapatang kumuha o magwakas nito. Kaya nga mga kaibigan, dito sa prayer line na ito, kung ikaw ay may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa kapwa, ikaw ay may pag-asa at ang iyong buhay ay mahalaga, bata ka man o matanda, babae ka man o lalaki, mayaman ka man o pulubi, sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga sa Kanya. Dito po tayo nagtatapos sa ating pag-aaral sa gabing ito. At ako po ay magtatapos na panalangin ngayon. Aming Ama, dakila ka nga at makapangyarihan sa lahat. Dalangin namin ang banal na salita na narinig namin ay magsilbing tinapay ng buhay sa pamamagitan ng pagdaloy ng iyong mahal na Espiritu sa gawain ngayong gabi. Panginoon, habang narinig namin ang iyong banal na salita at katuruan, hayaan mo po, Panginoon, na mapuno kami ngayong gabi ng iyong kaluluwatiat at magsilbing ilaw ng aming buhay, taguyod at lakas mula ngayong gabi.
Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga kaisipan at puso tungkol sa pag-ibig na may pag-asa at malaga sa mata ng Diyos. At ituwid mo po ang aming makalaman at maling pamamaraan sa buhay patungo sa iyong liwanag, Panginoon. Kaya nga ngayong gabi, kalagan mo ang aming mga tanikala na hindi ka nais-nais sa iyong harapan, sa iyong mga mata, upang makamtan namin ang matuwid at ang kaligtasan sa buhay na punong-puno ng iyong mahal na presensya, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, tugunin mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin na dumalo dito sa iyong harapan sa pamamagitan ng prayer line na ito na ikaw nga ang tumakda. Panginoon, tinatagubilin namin sa iyo ang lahat ng mga nawala pa sa kadiliman, Panginoon. 10 ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, at aming bansang Pilipinas at lahat ng mga Pilipino at mga kababayan namin sa harapan mo ngayong gabi. Panginoon, dahil ikaw lamang ang aming kagalingan, itinataas namin ang mga may sakit ngayong gabi at ang mga may karamdaman sa kanilang pangangatawan at sa kanilang pag-iisip. Sa bawat narito sa prayer line na ito, sa kanilang pamilya, at upang magsilbing katunayan na yung wagas na pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Buong puso't kaluluwa namin ibinibigay sa iyo ngayong gabi ang lahat ng pagpupuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat sa gabing ito sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Salamat, Bishop Mel, sa iyong turo sa gabing ito. Ang pamagat po ay ulitin ko. Kung ikaw ay may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ikaw ay may pag-asa. At kung ikaw ay may pag-asa, ay ang iyong buhay ay mahalaga. Amen. Ang mga scripture readings ay John 13:34, Jeremiah 17:7, Luke 6:27, Ephesians 5:25, Romans 15:15, 1 Corinthians 15:19, and John 15:13. Hallelujah. Ito po ang bahagi na magkakaroon na tayo ng mga prayer requests. Muli, ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted globally po tayo sa gabing ito, at kung sino man ang nasa linya, maaari nyo nang ibigay ang inyong mga prayer requests at itataas natin ito sa ating Panginoon. Hallelujah. May praise report po tayo. Nakauwi na po ang may bahay o asawa ni Evangelist Mike. Nasa bahay na siya at nagpapahinga. Hallelujah. Salamat sa mga nagsipanalangin para sa kanya, lalong-lalo na ang mga nasa prayer line. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito na may mga prayer request, praise report? Nakabukas po ang ating linya. Brother Tom, can I call you? Yes. Hello? Yes. Okay, can you please lift up our Mr. Robin Lynn to
be reconciled to our fellowship. She has drifted away to be back in the fold. Hallelujah. Wow. That's the sister who was doing the Bible study before, right? Yes. Thank you. Oh, what, she backslid, Sister Marina? Yeah, more or less. Oh, okay. Yeah, I've been praying for her. I was on prayer line last night, but then it got a little busy. Yeah. So I wasn't able to pray. Any other prayer requests? And also, please pray for what's going on around us, like the chaos that's going on in France, even in our country, that they are trying to attack America, especially those in the military, the policemen, and even civilian people. There was a threat that we had. Oh, yes, on the Twitter, yeah. Yes. Oh, the ISIS, yeah. Oh, I heard about that. Oh, okay. Thank you, Brother Tom. Oh, thank you. Father, we thank you tonight. We worship you, Lord. Oh, God, we praise you, Lord. We give you all the glory, the praise, and the honor. We thank you, Lord. You have everything under control, Lord God. Even in the midst of all this craziness and chaos that's going on in the world, Father, we lift up Minister Robin Lynn, Father. We pray you strengthen her, Lord. We pray that you would hug her with your love in a special way tonight. We pray that you'll bring her back to you, Lord, that, Father, let her know that you love her, you care for her, Lord, and that, dear God, strengthen her, Lord. We pray for reconciliation and restoration upon her, Lord. Strengthen her, revive her, Lord. Lord, we just pray that, let her know that she is loved, Father, that your people love her, and that you deeply love her, Father, more than she could ever think or imagine. Give her strength, Father. Revive her and renew her strength, Father. Let her come back to you, Lord, and use her in a more powerful way than before, Lord God, that she would trust you with all her heart, soul, mind, and strength, Father, that she would realize there's nothing out there in the world, Father. There's nothing out there. It's just full of misery and confusion, Lord God. And just fill her with your love tonight. Hug her with your Holy Spirit, Lord. Strengthen her. And also the others who are walking strong with you, who've backslidden recently, all across this nation and around the world. We pray that you draw them back to you, Father. Bring them all back to you in the name of Jesus. Bring them back by your Holy Spirit, Father. And we pray for the police, Father. Pray for our military and our police, that you protect them. Watch over them, dear God. Cover them with your blood. Cover them with your Holy Spirit. Dear God, bring peace in the midst of terrorism in Paris, Father. We just pray that your perfect will be done in Paris, dear God. That you will protect the military there and the police officers in Paris, as well as in our nation, Lord God. Protect our military. Dear God, protect the civilians, the population of our people in this nation as well, from all the terroristic attacks and threats, Father. Oh, God, have mercy, Lord. We pray for our president, that you would save him and his family, Lord. And we pray that he would be a better leader, Lord. Help him, Lord God. We should have had somebody from the United States, a high government official, that he should have went there to be with the leaders in Paris, Father, to march against terrorism. And Lord, America is becoming more and more the tail instead of the head, and leadership in the world, Father. Oh God, have mercy again for this nation, Lord. Send revival to America, Lord. Send revival to all the nations of the world, Father. And send revival to the Philippines, Lord. We thank you, Lord. We love you, Jesus. Have your way, Lord God. Meet every need of all your people on the prayer line, the consuming fire prayer line. And bless Pastor Mel, Sister Morena, and the Mato family. Meet all their needs and meet all the needs of the prayer warriors in this prayer line.
and the silent listeners also. We thank you, Lord. We love you. We bless you. We praise you. Thank you for being so good to us. In the name of Jesus, we love you, Lord. Amen. Hello? Amen. Thank you, Brother Tom. God bless you. Thank you, Sister Marina. Do you have any prayer requests? Yes, I'm still praying for, Lord, open the door for a job. And my recent prayer request is that my truck would pass the inspection. Been driving, and can't the light, they take off the light and then it goes back on again. But the mechanic is saying it's catalytic converter, but it's not, because I had them both replaced. I have 2 catalytic converters in my truck. I had them replaced, and and I went to another mechanic, and he said that it's not always the catalytic converter. It's always something else besides that. The code will say catalytic converter, but it could be other issues, not just Yeah. So my mechanic, this Korean guy I go to, he doesn't know that. He's a good mechanic, good hard-working person, but certain things he's not good. He's not knowledgeable of. So you cannot use your car again? No, I still can use it, but it's good for like 10 days. He gave me the extension. I replaced something he fixed on it, and then it's still not passing. Okay. How is Catherine? Oh, thank God. Yeah, she's doing good. Yeah. Amen. So, and Sister Beth? Oh, she's doing good. Thank God. Yeah. All right. Thank you, Brother Tom. May I call on Sister Lila? Sister Lai? Hi, Pastor Marina. Hi, pwede pa kitaas si Brother Tom. Naghahanap pa rin siya ng trabaho at saka ang truck niya terming may diferensya. Nagagamit lang niya ng 10 days, sabi niya. So, hindi siya makapag-continue sa kanyang paghahanap ng trabaho. Putol-putol kasi yung truck niya may diferensya. Itaas mo rin yung mga nangangailangan ng healing, parehas ni yung mother ni Lisa, continuous healing, the wife of Evangelist Mike, that you'll complete healing and restoration. Also, si Sister Connie na complete healing din, at kung sino man ang nakalimutan ko ay paki-flip up na lang, okay? Okay. Thank you. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Hallelujah, hallelujah.
Panginoong Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa inyong banal na salita na ipinagkaloob niyo po kay Pastor Mel upang sa aming katuruan sa gabing ito. Itinataas po namin sa inyo ang kahilingan ni Brother Tom, Panginoon. Kaawaan niyo po siya na magkaroon na po siya ng magandang trabaho na sapat na makatustos sa lahat ng kanilang mga pangangailangan sa ng kanyang pamilya, God. Dagdag din pong kahilingan ay ang tungkol sa kanyang sasakyan na lagi pong nasisira, Panginoon. Lahat po ng bagay dito sa mundo, Panginoon, kayo po ang may gawa at kayo rin po ang makapagbibigay lunas kung ano man po ang diferensya, kasiraan ng kahit anong bagay ay nagagawa po ninyong bago, Panginoon. Kaya maawa din po kayo sa sasakyan na ito na kanyang ginagamit na pangtrabaho, Panginoon. At hipuin niyo po ang lahat ng mga bagay na ginagamit niya sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. Nawa ay maging mapagsilbi ang kagamitan na ito, ang sasakyan na ito at mabuo na tunay na wala pong kasiraan na madama, Panginoon, kundi bagkus ay maging parang bagong muli. Hinihiling din po namin sa inyo na patuloy po na pagkalooban ng sapat lubos na kagalingan sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, at ang sapat na kalakasan ng katawan, ang asawa ni Evangelist Mike, Panginoon. Salamat po sa pagliligtas na ipinagkaloob niyo sa kanya. Sa bingit ng kamatayan ay nadala siya sa tamang oras, Panginoon. At salamat po sa inyong saklolo. Salamat din po sa kagalingan na pinagkakaloob ninyo kina Sister Connie, Sister Luz, sa kanya pong pamangkin na si Joby, na Panginoon na kasalukuyan po nahihirapan dahil sa urinary tract infection, Lord. Kaawaan mo po si Joby, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng walang pusang pagbuhay. Ngayon po ay nararatig siya sa banig ng karandang dahil dito. Panginoon, palakasin po ang kanyang mga paa, ang kanyang mga baraso, lahat ng kanyang buto, kasukasuan, Panginoon. At mawala na po sana ang infection na ito na nagpapahirap sa kanya upang makalakad na muli. Panginoon, kaawaan niyo po sanang lubos ang tao na ito, Panginoon. At bigyan ng panibang pag-asa sa buhay, Lord. At ipadama niyo po sana at lubusan po sa kanyang madama ang inyong pagmamahal at ang inyong presensya sa kanyang buhay at sa lahat ng buhay ng mga taong may karamdaman. Sister Luz po, Panginoon, na nasa Pilipinas sa mga oras na ito, nawa ay lubusan na po sanang wala ang kanyang sakit ng liig, Panginoon. Pagkalooban niyo po ng sapat na ng lubos na kagalingan ang kanyang liig upang wag na pong bumalik ang panlakit, Panginoon. Si Sister Connie po ay sapat na ang nalakas ng katawan sa araw-araw, Panginoon, at lubos ang kagalingan. Ito po ang hinihiling namin sa inyo at sigit sa lahat po ng walang trabaho, Panginoon, ay magkaroon po sana sila ng pagkakakitaan, Lord. Isang trabaho makakapagbigay suporta sa kanilang pangailangan, sa pangailangan ng kanilang mga pamilya, sa pangailangan din po ng kanilang tinutulungan, hindi lamang dito sa pamilya na nasa Amerika, kundi gayon din po ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Panginoon, itinataas ko din po sa inyo yung lalaki na nakita ko po sa subway kagabi. Putol po ang kalahati ng kanyang katawan, Panginoon. Totally wala pong dalawang paa. Salamat po sa kalakasan. Purihin po kayo sa kalakasan na pinagkakaloob niyo sa kanya upang
mapaandar niya ang wheelchair na kung saan siya nakapatong, Panginoon, at nakakapagbiyahe siya sa kung saan niyang lugar na pumunta. Ingatan niyo po sa Panginoon. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang kanyang pangalan. At pagkalooban niya rin po sana siya na walang hanggang pag-asa sa buhay. Huwag po sana siyang panghinaan ng loob. Ngayon din po yung mama na wala rin pong dalawang kamay, Panginoon. Putol ang kanyang kamay pero nagsisika po siya na mabuhay. Tumutugtog po ng drum sa ilalim ng subway na may tali lamang na 2 stick ang kanyang baso, Panginoon, upang makatugtog. Salamat po sa katalinuhan na pinagkaloob sa kanya upang makatugtog siya, makahanap ng kanyang ikabubuhay, Panginoon. Salamat sa mga instrumento na kanya pong nagagamit, Panginoon, sa pagtugtog na ito. At sana ay Hello, Sister Lai. I think she got cut off. Okay. No. Hello, may I call on Sister Chit? Hello, Pastor Marina. Good evening. Sister Chit, naririnig mo ako? Opo. Nawala si Sister Ella sa linya. Baka na-drop. Baka napindot niya. Oo, nakasipit niya yung cellphone. So, panalangin ulit tayo. Okay. Sister Chit, pwedeng pakilip up yung mga na-abuse sa atin, lalong-lalo na yung yung trafficking ng mga kabataan, na ginagamit sila upang hindi ko alam kung anong nangyayari doon. Tapos yung mga minsan naman, Pastor Marina, inaalaw ng parents ganun sa kahirapan. Ayan. Ipanalangin natin yan na andyan na kaya si Sister Lai. Sandali, Sister. Nakatapos na akong panalangin at hindi ko po alam na nalagot pala ho ang telepono ko. So, ang pinagdasal po natin sa gabing ito ay si Brother Tom, ang kanyang trabaho at ang kanya pong sasakyan na laging nasisira ay naway po ng Panginoon at pagkalooban ng mahabang panahon at maayos na paggamit, Panginoon, upang sa kanyang pagtatrabaho ay kapaki-pakabang. At ang panalangin po sa asawa ni Evangelist Mike, papuri sa Panginoon sa pagbibigay ng panibagong buhay at nakauwi na po sa kanilang tahanan, sapat na kalakasan ng katawan at lubos pong kagalingan din sa asawa ni Evangelist Mike, kay Sister Connie, Sister Luz na nasa Pilipinas, at higit sa lahat, doon po sa pamangkin ni Sister Connie na si Joby na nagkaroon po ng UTI, ay kagalingan po ang ating kahilingan sa Panginoon. Amen. At higit sa lahat, ay isali po natin sa ating panalangin, itinataas po namin, Panginoon, ang mga veterinaryo ng digmaan na umalis po dito ng buo at malusog ang pangatawan, subalit may mga iba po na bumabalik na walang kamay, walang paa, putol ang katawan. Paano na lamang po ang kanilang mga pamilya, kami po ay humihiling ng kaawaan sa inyo, Panginoon, na pagkalooban ng panibagong pag-asa ang mga tao na ito, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, at pagkalooban niyo po ng sapat na kabuhayan at ikabubuhay ang kanilang mga pamilya. At ganun din po yung mama na putol ang katawan na nakita ko po kagabi sa subway, wala pong paa, 2 paa, kamay lamang po ang nagpapatakbo ng wheelchair at ang mamang namamalimos na putol din po ang kamay.
tumutugtog po na 2 stick lang ang nakatali sa kanyang 2 braso na putol. Pagkalooban niyo po sila, Panginoon, at ng sapat na kalakasan sa araw-araw, at ingatan niyo po sila, Panginoon, sa araw-araw na kanilang buhay, ilayo sa mga sakuna at anumang karamdaman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat, Sister Lai. God bless. Balikan natin si Sister Chit. Sister Chit. Hello, Pastor Marina. Okay, yung sabi natin, yung mga kabataan na kung ginagamit man ito ng kanilang mga parents, na sana naman ay makonsensya naman ang mga parents na ito na hindi lamang yon ang paraan upang sila ay kumita. Gayon din ang mga kaibigan natin sa prayer line na nagsiuwi sa Pilipinas, na nawa ay gamitin sila ni Lord upang mag-spread ng gospel doon, ipakilala nila ang tunay na Panginoon. Lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. At mga kaibigan natin na nawawala sa presensya ni Lord, na nawa ay magkaroon sila ng pagkakataon na makilala siya. Hallelujah. Okay, Sister Chit. At saka yung mga, yung ministry sa Philippines. Also, ang pamangkin mo na nagsisimula ng mag-preach doon, magkaroon siya ng mga, tawag dito, upang gamitin pa siya ni Lord sa kanyang kabataan ay nawa ay magkaroon ng hope yung ibang mga young adults upang magayahan siya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat. Amen. Sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong ginagawa mo dito sa prayer line na ito. Salamat po sa mga trabahong binigay mo, sa mga pinagdasal namin. In-answer mo po ang aming mga panalangin. Salamat po sa mga prayer intercessors na nandito ngayong gabi. Salamat po, Panginoon. Panginoon, dumudulo kami sa iyong harapan. Tinataas namin ang aming bansang Pilipinas. Sipuin mo po, Panginoon. Lord God, Panginoon, nasa balita po na nagkaroon na naman ng lindol sa Pilipinas. Pero salamat po, Panginoon, at walang nasaktan. Ang sabi sa balita, Panginoon, Lord God. Kahit intensity 6 po, Panginoon, salamat po sa iyong paghawak sa bansang Pilipinas. Patuloy mo pong, Lord God, nandun po kami. Ang dami pong mga Kristiyanong churches. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa nabinuhay mo ang mga simbahan, mga iglesia, Panginoon, na tunay na Bible-believing church, Panginoon. Salamat po na nakikita po namin ang tunay na paglago ng iyong salita sa Pilipinas, Panginoon, Lord God. So, sa oras nito, Panginoon, tinataas namin ang mga kabataan, Panginoon, na sila ay iligtas mo po sa tiyak na kamay ng kaaway, Panginoon. O Lord, bigyan mo po sila ng desire na palaging ikaw ang kanilang hahanapin, Panginoon. Hindi yung mga pleasures of the world, Panginoon, sapagkat ang iba po ay nahuhulog sa kamay ng mga kaaway na sinasabi nilang child trafficking, Panginoon, na ginagamit ang mga kabataan sa masasamang mga ganitong gawain, sapagkat sila ay hindi kontento sa kanilang buhay, Panginoon. Lord God, Panginoon, iturn mo po ang mga hearts ng mga kabataan sa iyo, Panginoon. Napapansin ko po, ang dami mga kabataan na naghahanap ng simbahan na ngayon, Panginoon, sa Pilipinas. At palawakan mo po muli, Panginoon, at iligtas mo po, lalong-lalo na yung mga masyadong mahihirap na nasa kabukiran. At
ang magulang ay siya mismo nagsusulsol upang magkaroon lang sila ng mga karangyaan sa buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, iligtas mo po yung mga kabataan na na-involved sa child trafficking, Panginoon. Oh, Lord God. Oh, Panginoon, napakarami po, Panginoon. Oh, God. At bigyan mo po sila ng puso na makadiyos, na ikaw palagi ang kanilang hahanapin at manampalataya, Panginoon, na kung sa kanilang kahirapan ay ikaw ang kanilang kalunasan. Sapagkat pag hinanap muna nila ikaw, Panginoon, sa kanilang buhay, ang lahat ng nasa disa nila ay ibibigay mo. Oh Lord God, napakabuti mo kaya, Panginoon. Lord, katagpuin mo po yung mga kabataan na mga naliligaw ng landas at ikaw po ang magtuwid sa kanila at dalhin mo po sila sa iglesia upang malaman nila ang tunay na buhay na binigay mo, Panginoon, at malaman nila ang katotohanan ng iyong salita, magandang balita, Panginoon, na ang buhay ay hindi lamang para sa mga worldly pleasures, sa mga Lord God, kayamanan na material, kundi lalong-lalo na po, Panginoon, na ang buhay nila ay binigay mo upang sila ay magsilbi at magpuri sa iyo, upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng pag-asa na hindi lamang dito sa kamunduhan, kundi lalong-lalo na, Panginoon, na sa buhay na binigay mo, na buhay na walang hanggan, at iniligtas mo sila sa tiyak na kasalanan. So raise up, O God, a testimony of young people that will glorify your name, that will magnify your name, that will proclaim, O God, their testimony about you in their lives in the Philippines, my God. Oh Lord, raise up intercessors of young people, Panginoon, Lord God. At lalong-lalo po marami sa Pilipinas ang mga kabataan na magaganda ang boses. Raise them up to praise you and to sing for you, oh Lord God. Panginoon, ipon mo po muli ang bansang Pilipinas, Panginoon, ganun din ang mga namumuno ng gobyerno. Maglagay ko po ng mga tao na makadiyos sa gobyerno at magkaroon ng godly counsel itong aming mga namumuno sa gobyerno. Lord God, alisin mo na po, Panginoon, ang graft and corruption, napaka-sobra, Lord God, at kung ang mga tao, Lord God, ay may born again, sila ay magkakaroon ng conviction sa puso. Kaya iyan po ang ipinapanalangin namin sa iyo, Panginoon, Lord God. At also, Lord God, yung mga kapatiran na dito sa prayer line na ito, na nagpunta sa Pilipinas, Panginoon, gamitin mo po sila na makabahagi ng iyong salita at makapagdala ng kaluluwa sa iyo, Panginoon. Yung mga kapatid, Panginoon, ligtas mo po sila sa anumang masama, sa anumang tukso ng demonyo, at bigyan mo po sila ng gladness and joy na nanggagaling sa iyo, na makapagbahagi ng iyong salita sa kanilang mga mahal na buhay, sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. At nabayan mo po sila at bigyan mo po sila ng tunay na good health while in the Philippines, Panginoon, sapagkat mainit po ang klima, Panginoon, Lord God. At proteksyonan mo po sila sa anumang mga sasama, Panginoon, Lord God. At pinapanalangin ko rin po itong, oh Lord God, Jesus, yung mga pamilya, yung mga bawat isa na nandito sa prayer line, ang mga pamilya, ang aming mga anak, Panginoon, at papagtibayan mo po ang bawat pamilya, ang tinatarget po ng kaaway ang pamilya, Panginoon, Lord God, ganun din po mga bata, mga anak namin, Panginoon, huwag mo po silang hihiwalayan, pagkos ay i-draw them close to you, Panginoon, Lord God, Jesus. Proteksyonan mo po ang aming mga kabataan sa oras na ito, Lord God, oh God. At lalong-lalo na yung mga nangyayari ngayon sa buong mundo, Panginoon, Lord, ikaw po ang mag-control ng lahat ng bagay. At ikaw po ang Panginoong mahal kong banal na Espiritu, ang magbigay ng desire sa mga tao na tumawag sa iyo. Muli, Panginoon, at bumalik ang puso ng mga tao sa iyo, Panginoon. Salamat po sa prayer line ito. Salamat po sa Glory Tabernacle. Salamat po kay Pastor Mel and Pastor Marina. At masano po sila ng iyong pagpapala sa lahat ng mga ginagawa mo sa kanilang buhay at yung proteksyon para sa kanila, Panginoon.
Lord, thank you so much for what you have done in our life. At yung po mga seniors, yung ministry ko namin, ikaw po, Panginoon, ang mag-bless na mga ito, Lord God. Ngayong araw na ito, Panginoon, what a joy it is to see the seniors, oh God, Lord Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong mga kabutihan. Pagpalain mo po ang aming mga anak, ang aming mga pamilya, ang lahat ng nasa prayer line na ito, even the silent listeners, Panginoon, Lord God. Patagpuin mo po sila sa oras ng kanilang pangangailangan ng sad. Huwag mo po silang pababayaan, huwag mo po silang hiwalayan. Pagkos ay palalakasin mo po sila at itataas at i-encourage sa lahat ng bagay. Na naman ang tukso ng demonyo, Lord, ay ikaw ay greater na nasa amin kaysa sa gawa ng kaaway, Panginoon. Purihin ka namin, pagpalain ka namin, duwalatiin ka namin ngayon at magpakawalang hanggan. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Sister Chit. Pwedeng tawagan ko si Sister Jo. Sige po. Magandang gabi po sa lahat-lahat na nasa prayer line. Amen. Sister Jo, pwede ka nang mag-close. Sige po. At, sige po. Kung sige ano po. man ang nakalimutan nating i-pray, pareho ng mga relasyon sa mga mag-asawa, sa mga parents and children. Pero after that, pwede ka na mag-close, okay? Opo, opo. Thank you. Dakilang Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Kami po ay tumatawag sa pangalan na ni Jesus na ang pinakadakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, O God, na muli, Panginoon, nabigyan mo ako ng opportunity na makahabol sa prayer line, O God. Thank you po na nakauwi ako sa gabing ito, Panginoon. At maraming salamat po, O God, na ang prayer line na ito, O God, ay patuloy mong, Panginoon, palaguin, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Lord, tinataas po namin ang mga mag-asawa, Panginoon. Patuloy mong hipuin po ang bawat isa na may na ibinigay mo, Panginoon, sa aming buhay. Na Lord, na patuloy mo, Panginoon, O God, na gawing what is this strengthen, Lord, O God, yung relationship, Panginoon. Maraming salamat, O God, na ikaw po ang maging center po ng relasyon ng mga mag-asawa, Panginoon. At Panginoon, na sila po ay maging light and salt, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat po sapagkat, God, tunay nga po na kung wala ka po sa amin, ay wala po kami. So, Panginoon, ikaw po ang magpatuloy, O God, ng magbigay po ng burning relationship po sa amin, O God, even po sa aming especially po yung relationship namin sa iyo. Sorry. At Panginoon, ang parents din po, Panginoon, O God, Lord, katulad nga po ng greatest commandment mo, Panginoon, ang mga anak ay mahalin nila ang mga magulang, Panginoon, O God, upang magkaroon ng mahabang buhay. Lord, maraming salamat po at ganoon din po ang mga magulang na respetuhin din po ang kanilang mga anak. Lord, dinadalangin ko po yung mga may problema sa pamilya, na relasyon, sa anak, between parents and, children, o mga hindi lang po yung mga anak, kundi ang mga siblings, Panginoon, ang mga magkakapatid, ang mga magkakamag-anak, Panginoon, Lord, God, nakikita mo po ang mga sitwasyon ng bawat isa sa pamilyang ito na nag-represent po sa prayer line ngayong gabi. Ang mga kung anong po mga pinagdadaanan, Panginoon, O God, na problema sa relasyon, Panginoon, Lord, we pray that you are the God of restoration, O God, of a good relationship. Maraming salamat po, O God, na kayo ang mag-heal ng broken hearts, O God. Kayo mag-mend ng mga broken relationship, Panginoon, sa families, Panginoon. Lord, thank you, God, na ikaw po, O God, ang magpalambot sa mga puso po at magkaroon po ng humility, O God, ng humbleness, Panginoon, O God.
ang bawat magkakamag-anak, Panginoon, O Lord, O God. At sakop na po ako doon, Panginoon, O Lord, O God. I pray sa mga kapatid ko, Lord, na medyo may mga hindi maganda, Panginoon, O God, na tampuhan, Lord. We pray na kayo po ang humipo sa mga puso na matitigas, Panginoon, Lord. Wala pong matitigas na puso sa inyo, Panginoon, Lord. Hindi mo po ito will. Ito po ay kagagawa ng kaaway, Panginoon, ng paghiwa-hiwalayin o pagkaroon ng jealousy, magkakaroon ng mga contest sa buhay, Panginoon, Lord. That's not your plan, O Lord, O God. We pray, God, na ikaw po, God, ang mamagitan po. Ikaw po ang tunay na maghari. Na lalo na po kung Kristiyanong pamilya, Lord, na ipamuhay ka, Panginoon, na hindi lang po sa nguso, kundi sa puso, Panginoon, in Jesus' name. Maraming salamat po, God, na tulungan mo kami mabago, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, maraming salamat sa prayer line nato, Panginoon, kay Pastor Mel, kay Pastor Marina, kay Evangelist Mike, lahat po ng behind ng programa ito, Panginoon, O God, at na naging posible po para maging on air lagi, Panginoon. Maraming salamat po sa mga blessings. Maraming salamat po, O God, sa kabutihan mo dahil, Lord, nothing compares of you. Nga, you are really faithful. You're really merciful. You're really good, O Lord, O God. And Lord, very, very grateful din po ako sa inyo, Panginoon, sapagkat sinagot mo ang panalangin, Lord, ng pagbibigay ng tamang trabaho, Lord of God, sa tamang araw, Panginoon. Lord, thank you, God. Thank you po. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga promises mo, Panginoon, na tinutupad mo. That all your promises is yes and amen. And we glorify you, O God. We thank you, O God, sa prayer line na to, Panginoon, na ginamit mo to strengthen one another, O God. Patuloy mong gamitin ito, Panginoon, to glorify your name. To glorify you, O God. To exalt you, Panginoon. We exalt you, O God. Lord, maraming salamat po. At sa aming pagsasarado, Panginoon, again, Lord, with a thankful heart, O God, and a grateful heart. We love you. We praise you, O God. We ask you, O God, that you continue to flow sa bawat isa sa gabing ito, Panginoon, sa mga nadi-discourage. Bigyan mo po sila ng encouragement na totoo ka, Panginoon. Totoo nga po na, Lord, basta po maging obedient po kami sa inyo. Tunay nga po na lahat itiniprepare mo ang lahat bago maganap, Panginoon. Maraming salamat po, God. Ito po ang aming dalangin, O God, sa pangalan ni Jesus na pinakadakila sa lahat. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat, Sister Jo. Tayo po ay magpuri sa Kanya. Hallelujah. Sa ating Panginoon.